Attorney, nagbabalak na po akong mag-file ng annulment of marriage. Pero nagdadalawang isip ako dahil marami akong naririnig na matagal, mabagal, at magastos ang proseso. Magkano po ba ang gastos at gaano kabilis ang process ng annulment of marriage? Paano mag-file ng annulment of marriage? 5 bagay na dapat mong malaman. Una, process. Ano ang proseso ng annulment of marriage at declaration of nullity of marriage? Ang annulment of marriage o declaration of nullity of marriage ay isang proseso sa korte para sa pagpapawalang bisa ng isang kasal. Ito ay nagsisimula sa pagsasampa ng petisyon sa korte. Ang proseso ay kailangan ng pagpepresenta ng evidence sa korte upang patunayan ang grounds. Sa proseso na ito, kailangan magbigay ng testimonya ang petitioner at witnesses niya, at bigyan ng pagkakataon din na magpresenta ang respondent if gusto niya. Ang proseso ay nagtatapos sa paglalabas ng desisyon ng korte in favor sa petitioner o partido na nagsampa. Proposed Rule on Declaration of Absolute Nullity of Void Marriages and Annulment of Voidable Marriages. Section 1 states, this rule shall govern petitions for declaration of absolute nullity of void marriages and annulment of voidable marriages under the Family Code of the Philippines. Pangalawa, grounds. Paano magsisimula ng annulment of marriage? Una, alamin ang applicable na ground for declaration of absolute nullity of void marriages and annulment of voidable marriages. There are 25 grounds available in the Family Code. Articles 35, 36, 37, 38, and 53 of Family Code for void marriage. Articles 45 and 46 of Family Code for voidable marriages. Pangalawa, get a lawyer's assessment. Sabihin ang buong kwento ng iyong marriage life before, during, and after. Tukuyin ang pinakamabilis, pinakamadali at hindi magastos na ground. Alamin ang needed evidence, number of witnesses, venue of case, estimated period of processing, at estimated na magagastos mo. Pangatlo, evidence in annulment of marriage. Preponderance of evidence, o nakakaraming material, at angkop na ebidensya. In civil cases, the basic rule is that the party making allegations has the burden of proving them by a preponderance of evidence. Preponderance of evidence is the weight, credit, and value of the aggregate evidence on either side, and is usually considered to be synonymous with the term greater weight of the evidence or greater weight of the credible evidence. Ayon sa Supreme Court, ang required na evidence upang mapatunayan ang ground sa Article 36, o tinatawag na psychological incapacity ng asawa, ay ang totality of evidence rule, o ang kabuuan ng lahat ng ebidensya na napresenta sa korte ng petitioner. Sa rule na ito, dapat ay isaalang-alang ng korte ang lahat ng mga piraso ng ebidensyang napresenta sa kanilang kabuuan, at isaalang-alang ang anumang ebidensya, at tanggapin ito kung ito ay naaayon sa batas. Get the complete evidence to support the ground. Kumpletuhin ang evidence o proof mo, bilang support sa ground na na-assess ng lawyer. Ang annulment of marriage, ay isang proseso sa korte kung saan ang ikakapanalo mo, ay nakasalalay sa tibay, at dami ng iyong ebidensya. Kailangan mo talaga ng evidence, dahil ang required ay ang preponderance of evidence, o greater number of evidence. Examples of required evidence. Ang required na evidence sa ground na bigamous marriage, o pagpapakasal sa isang tao na may unang kasal ay unang marriage contract na walang annotation na ito ay annulled na. Ikalawang marriage contract. Certificate of non-death ng unang asawa. Ang required na evidence sa ground na lack of marriage license ay marriage contract. Certification from the local civil register na walang record na marriage license. Testimony na ang kasal ay hindi exempted sa marriage. Tandaan, no evidence equals dismissal of annulment of marriage. Ika-4, case. Ang processing ng declaration of absolute nullity of void marriages and annulment of voidable marriages ay ginagawa sa tulong ng isang abogado kung saan sila ang tutulong upang ito ay ma-process. Stages of the case. Pagsasampa ng petition. Pagpapadala ng korte ng summons sa respondent na asawa. Fiscal's collusion investigation upang alamin kung may kutsyabahan ang mag-asawa. Pre-trial o paghahanda para sa trial. Trial o pagprepresente ng ebidensya. Desisyon ng korte. Pagrerehistro ng desisyon sa local civil registrar. Cooperate and monitor the case with the lawyer.
Hindi ka kilala ng lawyer personally, at dahil ikaw ang nakakaalam ng buong pangyayari sa marriage life mo, ikaw ang nasa best position na magbigay ng evidence na makakatulong sa kaso mo. Dapat ay mayroon kang constant cooperation at coordination sa lawyer mo. Ang ikapapanalo, ikabibilis, at ikadadali ng annulment of marriage, ay nasa full cooperation at coordination ng client at lawyer. Ganun din, dapat tulungan ang lawyer para laging available ang mga witnesses. Ika-5, cost. Be prepared financially, emotionally, and physically. Alamin ang estimated na magagastos para makapaghanda. Karaniwang pricing sa annulment of marriage. Package deal. Progress billing. Installment payment. Depende ang gastos sa tagal ng annulment, ground na gagamitin, saan ipapa-file ang case, factors affecting costs and time of processing of annulment of marriage. May conjugal property na pinagtatalunan. Dahil dito ay tataas ang filing fee. Presence o absence ng asawa. Kung absent ang asawa, ay may gastos sa summons by newspaper publication. Needed ang expert witness like psychologist, medical doctor, etc. dahil dito dadami ang hearings. Location ng client, lawyer, at korte. Maaaring madadagdag ang expenses ng airfare, board and lodging, etc. Number of witnesses and their availability. Dahil dito ay madidagdagan ng number of hearings dahil sa one-day witness rule. Kung nasa abroad ang witness, mataas ang probability na ma-reset ang ibang hearing if not available. Difficulty of the case to prove in court, which means more expenses for evidence gathering. Issues in child custody. Dahil dito ay madidagdagan ng number of hearings upang may sama sa usapin sa trial ang child custody. Need ng DNA test. Dahil dito ay madidagdagan ng number of hearings upang may sama sa usapin sa trial ang presentation ng expert witness na nag-DNA test. Kailangan din na ito ay upon motion upang maging court-approved DNA test. Schedule o calendar ng korte. Dahil kung ang judge ay umuupo sa iba pang bakante na korte, ito ay mas mabagal. Resistance or opposition ng other spouse. Dahil dito ay madidagdagan ng number of hearings para sa pagpresenta ng evidence ng respondent na asawa. Lexmith teachings. Ang annulment of marriage ni Juan ay hindi katulad ng annulment of marriage ni Pedro. Ito ay case-to-case basis kung saan magkakaiba ang sitwasyon ng bawat isang kaso, at dahil dito ay magkakaiba rin ang bilis o tagal ng proseso, at gastos nito. Dito pumapasok ang kahalagahan ng lawyer's full assessment ng iyong kaso, at walang ibang paraan para makuha ito, kundi ang direktang pagkausap sa lawyer na pinili mo mismo, at na-meet mo. Kung wala kang kakilalang lawyer, o iniisip na baka mahal ang consultation fee, maaari kang humingi ng initial assessment sa lawyer for free, gamit ang Lexmith mobile app. Alamin ang batas nang hindi mawalay ng landas. Tumutok tuwing Biyernes sa Everyday Law. Mag-subscribe rin sa aming YouTube channel. May tanong ka pa ba tungkol sa annulment of marriage, at kailangan ng lawyer sa pagpa-file nito? Gamitin ang free legal service na Assist. I-download ang Lexmith mobile app. Available sa App Store at Google Play. Maaari ring mag-register sa www.lexmith.com.